Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-3 linggo sa karaniwang panahon. Panahon ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating mga pagbasa, narinig natin kung papaanong ipinapaalaala ang kahalagahan ng pagsunod sa batas. Batas ng Diyos na nagbibigay buhay. Kaya nga sinasabi, ang pagsunod sa batas ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng biyaya at ang pagsuway sa batas ng Diyos ay makapagbibigay ng kapahamakan. Kaya nga tayo ang mamimili kung ano ang susundin natin, ang magkaroon ng buhay o mapahamak dahil sa pagsuway. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, hindi ko winawalang halaga o pinawawalang bisa ang batas. Kasi ina-accuse siya ng mga Pariseo, ng mga eskriba na sinusuway niya ang batas. May mga pagkakataon, sinisilip nitong mga taong ito si Jesus sa kanyang ginagawang pagpapagaling sa mga may sakit, lalo na kung araw ng pamamahinga. Sapagkat sinasabi ng batas, hindi dapat gumawa kung araw ng pamamahinga. Ang pagpapagaling sa may sakit, ang pagdadala sa kanila sa doktor, ay malinaw na isang uri ng gawain na ipinagbabawal kung araw ng pamamahinga. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi ako naparito para pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang batas gamit ang puso. At ito ang malaking pagkakaiba. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, mahigpit na sinusunod ang batas to the letter. Kung papaanong isinulat ang batas, ganoon nila kahigpit sinusunod ito. Pero para kay Jesus, oo, may batas na dapat sundin. Pero gagamitin natin ang puso sa pagsunod sa batas na yan. At sinasabi niya sa ilang bahagi ng Ebanghelyo, di ba? Kapag meron kang kasama na nangangailangan ng doktor araw ng pamamahinga at talagang kailangan niya ang doktor, hindi ka ba gagawa ng paraan para matignan siya ng doktor o madala siya sa ospital? Kasi para sa mga Pariseo, hindi pwede. Kasi sinasabi ng batas, hindi dapat gumawa sa araw ng pamamahinga. Pero para kay Jesus, ano ba ang mas mahalaga? Ang mahigpit na pagsunod sa batas o ang ikabubuti at kapakanan ng tao? Kaya puso ang kailangan nating gamitin sa pagsunod sa batas. Unawain nating mabuti, intindihin ang sinasabing ito ng ating mga pagbasa upang tunay na tayo ay mabuhay at hindi mapahamak. Amen.